Hindi armadong pag-atake pero iligal at sinadya para sa Pangulo ang marahas na pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas noong June 17. Higit na raw sa diplomatic protest ang mga sunod na ikakasa. Nakatutok si JP Soriano. Sa kabila ng marahas na pangharang ng China Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin nitong June 17, malinaw sa Pangulo kung paano ito dapat at hindi dapat ilarawan. Kinausap ng Pangulo ang AFP Western Command matapos mabanggit ng Executive Secretary na maaaring misunderstanding o posibleng aksidente ang nangyari. Because nung una, hindi tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Pero sinang-ayunan ng Pangulo ang binanggit ni Bersamin na hindi pa ito armed attack na mahalagang punto dahil requirement ito para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. It's not armed. Walang pumutok. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril. Sorry, sir. But it was a deliberate, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. It is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Bago pa noong June 17 ay marahas naman lagi ang pagtigil ng China sa mga resupply mission na minsang nauwi sa pagtapon ng mga Chino sa mga pagkain para sa mga sundalong Pinoy at ilang beses na pag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Ang bawat insidente tinapatan ng pagpapatawag sa ambassador ng China, diplomatic protest na umabot na sa mahigit 100 sa ilalim ng administrasyon at 30 sa taong ito lang. Pero tila kulang na raw yan ayon sa Pangulo. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari. And that's it. But we have to do more than that. Hindi idinetalye ng Pangulo kung ano ang dagdag na hakbang. Pero nabanggit ng mga opisyal na idadaan ito sa diplomasya at konsultasyon. Nauna nang binanggit ng Foreign Affairs Department na naghain na ang Pilipinas ng note verbal sa China kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal nitong June 17. Ngayon, na-track naman ng Philippine Coast Guard ang 10 araw na galaw sa loob ng territorial waters ng Pilipinas ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China na siya ring pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo. Gamit ang Dark Vessel Detection Technology ng Canada, nakita itong umalis sa hainan China ng June 17 at lumapit sa Parola at Pag-asa Island. Pinasadahan din ito ang Lawak, Patag at Escoda, lumapit sa baybayin ng El Nido, Palawan at dumaan sa Bajo de Masinloc. This is the first time na inikutan niya ang ating mga maritime features. What the People's Republic of China really wants to do is to challenge our territorial sovereignty over those waters. Pabalik na ito ng hainan China kaninang umaga. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.